morning din, Ma'am Shimina. And so, yan, before mag-start tayo, Ma'am Shimalu, I'd like to thank the nag-subscribe sa atin, mga viewers. Hello, viewers. Thank you so much po. And now, Ma'am Shimalu, ano ba yung ating magiging segment natin ngayon sa ating second episode? Ayan, maganda yung tanong mo, Ma'am Shimina, kasi nung last episode natin, nabanggit natin yung kung paano ba binubuo yung Solid Financial Foundation. Meron tayong guest na in-invite natin kung paano natin mabibuild ng tama yung Solid Financial Foundation. Kaya, mga Ma'am-Shis, meron tayong bagong guest ngayon na in-invite namin para sa additional learnings natin. Ready na ba kayo or excited na ba mga Ma'am-Shis? Excited naman. Ayan, so, ayan, ina-welcome talaga natin kasi alam mo ba, Ma'am Shimalu, alam mo yung ating magiging guest ngayon, is coach siya and siya pa yung founder ng IMG Cabuyao Financial Center. So, let's welcome natin. Hindi na, ano pang hinihintay natin? I-welcome na natin ang ating guest. Si SMD Jefferson Amposta. Welcome sa aming talk show, Sir Jeff. Thank you so much po at ang mga Ma'am-Shis. Hello po, Sir Salamat. Jeff. Ganda ng mga Hello, Ma'am-Shis sir. na. Good afternoon po. I'm so happy nakarating kami on time and hopefully makapag-impart kami ng ibang information at mukhang seryoso kayo. Hindi naman, sir. Parang naano lang kami overwhelmed sa pagdating. Wow. Ayan, so, alam ko, dahil siya ay isa ng coach, so alam ko na yung mga question natin, masasagot ng ating Kahit si Sir ay parang galing sa training. Alam ko naman po, Ma'am-Shi, na after nito is may papamerienda kayo. Tama Meron po ba? naman, sir. Kaya okay na okay sa amin. Don't worry, sir. Galingan nyo lang yung sagot nyo at may pamerienda kami sa inyo, sir. Sure. Okay, so first question, Ma'am Shimalu. Before IMG, ano ba yung previous work nyo? Or paano nyo nakilala sa IMG? So by the way, hello po, I'm Coach Jeff from Cabuyao Financial Center and I'm so happy and na-welcome po dito sa Ma'am-Shi. Ngayon, background, I'm a mechanical engineer by profession. Dati po akong supervisor sa mga automotive industry like Toyota and ang pinakahuli ko sa Mitsubishi. Ngayon, OFW din ako from Australia, Malaysia, and Japan. Okay. Actually, ang IMG nakilala ko siya. Nag-networking din kasi ako. Pumasok ako sa isang MLM company before habang nagtatrabaho. And during that time, na-open talaga ako. Na-open yung mindset ko about sa entrepreneurship. Ako na curious, bakit meron ganitong organization or company na nagtuturo ng financial education in public, libre, walang bayad. Kaya doon ako nag-seek. Talagang hinahanap ko yung IMG para at least maging part ng community na yun. Siyempre. So, okay ba, Ma'am Shimalu? Go to the second question. Wait lang, huwag muna natin biglain si Sir. Ay mga Ma'am-Shis, merong any idea sa mga sinabi ni Sir? Baka meron kayong tanong or additional sa regarding dun sa nasabi niya. Napansin ko lang, pareho sila ni Ma'am Jen ng pinagalingan. Parang pareho sila sa piece. So the piece ka rin, ma'am. Ma'am Jen. Okay. Hi, Ma'am Jen. Dito pala, ang liit talaga ng mundo, Sir, no? Dito kayo magkikita. Galing kayo sa The Peace. Pareho. Yes. At mamaya nito mag-uusap kami, magkikwentuhan kami. Wow, may friend ka na. Ayun, ready ka na, Sir? May pangalawang tanong? Ako, pinakabahan naman ako. Madali Sige lang po. po, Sir, kasi pag nasagot nyo, may merienda ka. Ma'am Shimalu, pwede Gagawin ba lang po. ako naman ang magtanong? Sige, Ma'am. Excited ako para tanongin ang ating guest ngayon. So, ano po ba talaga, Sir Jeff, yung pinaka-main goal ng IMG at bakit ba ito free na itinuturo natin? Ang main goal talaga natin, sabi nga natin, pagka nagpapatak ng free financial education, kung aware kayo dun sa book natin. Actually, ayan, thank you so much. Sir, hawak-hawak ko na. Ayan. Ito po yung book ng IMG, no, na kung saan halos lahat ng tinuturo natin, dito nyo matatagpuan. Bakit kami nagko-conduct ng free financial literacy? Kasi yun po yung sad part dito sa Pilipinas. So just imagine, no, bago ka talaga magkaroon ng kaalaman sa larangan ng finances, or sabihin natin, mapataas mo ang iyong financial IQ, kailangan maka-attend ka sa mga training, dapat tuloy-tuloy, hindi pa pwedeng isa lang, di ba? So, mapapansin nyo, every time na attend tayo ng training, talagang maglalabas tayo ng pera. Every time na gusto nating matuto, bibili talaga tayo ng libro. Diba? So, yun yung malaking problema. And nakita namin,
And even kayo, try to check sa family members natin, sa lahat, sa work site natin, sino ba yung mga naka-attend ng mga pre-financial, o sabi natin, mga financial training na yan na kinoconduct. Di ba karamihan wala? Pero ang question, ano yung number one problem ng Pinoy? Pera. Alam Diba? lahat ng Pinoy Acquired, lahat diba? yan. Very good. So number one problem ng Pinoy is pera. Pero, bakit hindi natin pinag-aaralan kung paano natin susolusyonan yung number one problem natin? So doon pumapasok si IMG. Kaya ang mission talaga ni IMG, makapag-impart ng mindset, ng learning sa mga kababayan natin, local and abroad, for free. Okay po? Maganda pala yan, sir. Thank you, sir, sa sagot nyo. Ma'am Shibalong, para may additional si Ma'am Nena. Sir, question ko lang. Gaano ba ka-legit yung company ng IMG? Takot naman ako. So anyway, totoo po. Actually, sa book itself mismo, alam naman natin, hindi natin kayang mag-publish ng book and even magsulat ng book. So doon pa lang makikita nyo na kung gaano kaligid ang isang company. Pag sinabi nating illegal ang isang libro, lahat tayo ay nag-aral sa school at lahat tayo, syempre, pag gumamit ng book, be assured na legit siya. Tama po ba? And hindi naman po i-honor to ng mga publisher na mailabas. And try to check. No? So number one, syempre, yung book. Kapag may book ka, makikita mo na talaga is ang focus natin is more on education. Then secondly, maganda yung question nyo, ma'am. No? Ma'am, ano po? Nena. Ma'am Nena. Okay. Nena Bernardo. Okay. So ganito po, no? Another thing para malaman mong legal ang isang company, dapat yung pera mo na lumalabas, you have to make sure dumadaan sa process, which is sa bangko. Kapag dumaan po sa bangko, alam mo, monitor na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And of course, kapag malaking amount ang pumapasok doon, pinomonitor yan ng mismo ng NBI. So, doon pa lang malalaman nyo, number one, kailangan natin aralin. Kailangan clarify natin, ano ba talaga yung pinasok natin? Networking. Kasi pag networking is legal eh. Diba? Legal ang networking. So, hindi siya may scam. Not unless yung mga tao na gumaganap, diba, doon sa yung involved na tao, sinabi niya part ako ng company pero hindi naman, that is scam. Sabi niya, papasok ko sa bangko. So, kailangan niyo talagang aralin. Ano ba yung mga requirements bukod doon sa may book, may mga taong involved? So aside from that, sir, ano pa yung mga requirement para legal talaga yung company? Totoo yan. Another thing kasi, no, pag Pilipino po, pag sinasabi nilang legal ba ang isang company yung pinapasukan nila, ang number one na hinahanap natin, yung tinatawag na document, which is yung SEC. Ang mentality natin, kapag ang isang company ay may SEC, kagaya maaari ng sinamahan nyo, ibig sabihin, legal to. Kasi under to, may certificate from government. Kaya lang, ang problema kasi, hindi natin alam na kahit sino, halos lahat pwede kumuha ng SEC, kagaya natin. Halimbawa, meron tayong project. Halimbawa, project natin, tayo mga scammer tayo, no? May project tayo, sabihin natin, connected tayo sa mga nagsusupply ng, sabihin natin, mga seafoods, sabihin mga limasag, mga lobster, mga ganyan, para malaki ang amount. Then, sasabihin natin sa SEC, papail tayo, anong name yung Ma'am Shi? Ma'am Shi Mina. Mina, okay. Sabihin natin, Mina Seafoods, parang ganun, supply and something. So, ipapail natin sa SEC, so makikita nila, may isasubmit tayong document, so ma-approve. So, okay na siya, may SEC ka na. Kaya lang, along the way, nung SEC na yun, ang ginagawa pa na nating modus, magsusulisit tayo ng pera. Halimbawa, ikaw po sa Bataan, ikaw sa Batangas, sa Laguna, ikaw magsasabi doon sa Laguna, merong ganitong company, Minas, ganyan. Ito yung video, ito yung ganyan, ito yung mga farm namin. So, ikaw, dahil kakilala ko nila, mag-join sila. Kasi sabi na, magandang business yan. Oo, ang balik dito is about 10 to 15 or 20%, depende sa laki ng kita. Pero ang minimum is 10%. So, mauupo pa ngayon kasi nakita mo, kompleto naman, may dokumento. Then later on, sabi natin, hindi matatapos yung isang taon, magbubulat ka na lang, wala na sila. Kasi dagdag ka ng dagdag ng pera, kumita ako. Nadagdagan na naman, kumita ulit ako. Nadagdag ka na naman. So, ibubuhos mo na. Ibebenta nyo na yung kalabaw nyo, di ba? Maakit ka Oo. na. Parang sugal lang ba yan, sir? Taya ka ng taya.
akala mo, Opo. in the end, wala rin. Correct. So, dapat pinag-aaralan talaga natin. So, lahat yun itinuturo natin paano tayo makakaiwas. Actually, kaya nasasabi natin na nai-hypnotize tayo. Opo. Kasi sinasabi natin na hypnotize tayo. Okay? Another thing na dapat i-check natin yung IC. Kaya lang, syempre, karamihan sa atin hindi familiar sa IC. Pag sinabi ng IC, ito yung Insurance Commission na under a government body ito na ini-insure niya, ina-assure niya yung mga company na under ng IC na kapag sila na bankrupt, kapag sila bumaksak, merong government na nakasupport para sa mga investment. So you have to check that. Thank you, sir. Kung may kindat sa akin, Baka may oo. additional ka pala. Ako sir, parang naklaro ko na para sa akin, kasi, ganun pala titingnan ng isang company. Yun pala yung dapat malalaman natin kung isang company ay legit ba o hindi. Correct. Salamat sa Walang anuman. So sa mga viewers natin, no, tandaan po natin, SEC and IC. Kapag, yun, doon masasabi natin na legal ng isang company. So thank you so much, sir. So ano pa ba yung ating Ako, tatanong? magagag lang din ako, Ma'am Shimina, kasi na-realize ko nga yung sinasabi ni Sir na importante talaga, inaaral muna natin. First, salamat kay Sir Jeff kasi nagkaroon tayo ng bagong idea about sa financial education. Pero ano ko lang, ibalik ko lang ulit, no? Parang natanong, sino ba nagtanong sa inyo na ano ba yung pinaka-main mission, sabi Yes, natin. Sabi nga natin, ang main mission ni IMG, balik ko lang, etong harapan ng book natin, makikita natin, yung 5 area na yan. At kung tawagin namin siya ay Solid Financial Foundation. So para hindi kayo masyadong malito sa term, yung Solid Financial Foundation, pwede natin sabihin 5 blocks. So meron tayong 5 blocks na binubuo. So si IMG, ang pinakagusto natin sa lahat ng mga kababayan natin, bakit tayo nagtuturo? Para mabuo natin itong 5 blocks na to. Ano yung importance kapag nabuo natin itong 5 blocks na to? Recall muna natin, yung first block, yung pinaka-foundation, o yung nasa ilalim, ito yung healthcare program. So dapat, ang isang tao pala, dapat may healthcare program. Pangalawa, merong life protection program. Pangatlo, mamanage natin yung mga utang, hindi yung utang ang magmamanage sa atin. Okay? And yun yung problema ng karamihan ng Pinoy. Pang-apat, dapat makapag-build tayo ng emergency fund. So tama po, no? And karamihan ng Pinoy, to be honest, walang emergency fund. Diba? Maraming emergency, ang problema, Walang fund. Okay. And lastly, dapat meron tayong itinatanim para later on o in the future meron tayong aanihin. So yun po yung konsepto ng investment. Kapag nabuo natin itong 5 na to, masasabi mo maganda na yung buhay finances mo. Masasabi mo financially stable ka na. Sa isang aspeto ng buhay lang natin to, ha, sa larangan lang ng finances. Ulitin ko, kapag nabuo nyo itong 5 blocks na to, kahit anong problema ang dumating sa atin, masasabi mong secure ako. Masasabi mong dumating man niya, kasi wala namang hindi magkakasakit. Walang hindi mamamatay. Ang emergency, hindi mo pwedeng pigilan. Parang lahat talaga, kailangan ng isang tao. Yes po. So si IMG, doon tayo pumapasok. Karamihan ng tao kasi mali yung nangyayaring pagbubuo ng kanilang mga financial structure. And si IMG, doon namin kayo tuturuan. Okay po? Sir, napansin ko lang sir, nasa huli po yung investment. Usually po kasi yung tayo mga Pilipino, pagka nagkaroon tayo ng pera, inuuna natin investment. So bakit po kailangan huli yung investment? Okay, so tama ka doon sis, ano po? Marisa po. Sis Marisa, okay. Ang ganda ng tanong ni Ma'am Marisa, Ma'am, imagine niyo, bakit healthcare sir, bakit panghuli ang investment? Kasi simple lang po. Sabihin natin, nag-invest tayo, bumili tayo ng property, tapos sinuhulugan pa natin. Then, nagkasakit ka. Question, wala kang healthcare program, saan ka ngayon kukuha? Siguro sa investment. Kasi yung naka-ready mo eh. Yes. So yun po yung importance ng tama na pag-build. So ulitin ko, dapat tama, dapat sunod-sunod. Kasi kapag parang bumuo ka ng bahay, meron yan, inuuna mo dapat yung foundation, hindi ka muna pwedeng maglagay ng tubo, di ba? Kailangan, may may tinatawag na sequence with proper planning.
same thing po sa finances, dapat ma'am, pinaplano natin. Otherwise, sayang, magigiba, or magkakaproblema, magkakaroon ng continuous na repair. Okay po? Eh sir, halimbawa, hindi ko naman nabuo yung 5 lakhs na yan. Does it matter sa financial status pa nito? Yes, it matter. Okay, totoo po, no? Napaka-importante na mabuo natin. Try nyo lang kung ano, imaginein. Gusto ko imagine nyo. Halimbawa, meron kayong healthcare program. Tapos, meron kang life insurance. Pero ang problema mo, baong ka sa utang. Palagay nyo kaya nyo ituloy yung healthcare program. So, may problema ka sa cash flow, ibig sabihin. So, magugulat ka, yung healthcare program mo, maaari mag-lapse. Diba? Kung sabihin na puno natin, o sige, may healthcare program ka, kaya lang yung primary needs nyo sa family, saan ko kukuha kung medyo nag-struggle ka sa utang? Diba? O, tanggalin naman natin, wala kang investment program. Karamihan sa atin, yung mga malalaki yung income, iniisip natin, malaki naman yung income ko, meron akong retirement fund. Wala ka namang Parang pwede investment. lang masustain. Yes, yun yung akala natin. Imagine niyo magkano ang presyo ng itlog ngayon, nagtatrabaho ka pa. Sabi natin 10 pesos. 10 pesos. Paano kaya kapag nag-retire ka, magkano na yun? 50 pesos. Oo. Then, during that time na nag-retire ka, mapapansin mo, yung cash flow mo, hindi na papasok, puro palabas. Eh, wala kang tinanim. Diba? Wala kang investment. So, definitely, wala kang aanihin. So, hindi natin alam kung proteksyonan pala tayo nung tinanim natin o nung investment natin pagdating ng retirement years. Remember, dalawa pa kayo kung buhay pa yung partner mo. Tama po ba? Di dalawa kayong kakain. Magastos. Magastos. Ang tanong, sino ang pahihirapan natin? Kaninong pera ang uubusin natin? Siguro sa mga Sa anak. sir. Diba? So try to imagine kapag hindi proper yung pagbubuo natin ng financial structure. Kinakabahan ka ba, Ma'am Jen? Na-imagine mo na ba? So, Paborito ko kasi si Ma'am Jen. Nakaka-excite yung mga sinasabi niya. Parang ang dami kong pwedeng matutunan. Saan ba kayo, sir? Kasi parang marami akong matututunan sa inyo eh. Sir, Sasabihin ko ba, Ma'am? Sir, Hindi naman, sir. So don't worry po, ang good news kasi rito, ang IMG, sabi ko nga po, pre-financial training, accessible kami anywhere. Kasi marami tayong offices sa buong Pilipinas. Ang main office natin sa Makati. Then sa buong country ng Pilipinas, marami tayong mga satellite office. Then kung malayo ka man, ma'am, huwag ka mayong mag-alala kasi meron po tayong mga online program. So mas madali na tayo sabihin ma-reach kahit out. OFW. Correct po. Tama po yan. Sa pala yun. So bigyan ko kayo ng konting hint, no? Ano ba yung difference ng salitang investment kumpara sa savings? Kasi narinig ko yung bangko eh. Di ba? And karamihan sa atin, syempre hindi natin pwedeng siraan ng bangko. Malaki ang purpose ng bangko. Kaya lang, kapag knowledgeable ka na, alam mo kung paano mo gagamitin. Ko-compare ko lang yung savings and investment. So imaginein mo, no? Sa savings, naglagay ka sa bangko, sa alkansya, sa cabinet, naglagay ka ng sabi natin 1,000 pesos per month. Then after 1 year, meron kang 12,000. Samantalang kapag sa investment, naglagay ka ng 1,000 pesos per month, then sabi natin, at an average of 12% per annum, mag-gain yung pera mo. Ang pinakamalaking reason, no, bakit i-encourage natin mga kababayan natin for investment, number one na problem is yung inflation rate o yung inflation. Ibig sabihin, pagtaas ng presyo or paghina ng buying power ng peso, ng pera mo. Diba? Imagine niyo next year, sabi natin ang inflation this year is 4%. Yung savings mo, talo ka na agad ng 4%. Pababa na siya agad ng 4%. Pero yung investment mo, kung kumita siya ng 12%, ibig sabihin, na-compensate niya yung 4%, nag-gain ka pa ng 8%. So, mapapansin nyo, after 5 years, ganito na yung, yung finances nyo. Yung savings mo nandito, pababa ng pababa, yung investment mo, pataas ng pataas. Okay ba yan? May tanong na ako kay Sir ng Sir. Kasi ang alam talaga namin, mga karamihan, sa bangko, mabilis maglagay ng pera. Yes Kasi po. ang familiar sa akin, pag nag-invest ka, yung mga malalaking, kumbaga, marami kang pera, may business ka para i-invest mo. Sayang, di ba? Pwede rin mag-invest kahit maliit lang. Ayan, so, i-clarify ko lang, no? Ang IMG, hindi po tayo investment platform. Okay. Ayan, so hindi kayo nag-i-invest kay IMG,
hindi kayo bibili ng healthcare kay IMG. Si IMG is financial broker, parang tulay po tayo. Ibig sabihin, kaya ini-encourage natin ang mga kababayan natin na maging part ng ating community, maging IMG member. Kasi ang unang-una po dapat na malaman natin, bago tayo mag-take into action, dapat meron tayong foundation, which is learnings, knowledge. So, kailangan malaman natin muna yung mga principle ng investment. Tama po, ano po yung question niyo ba? Dapat ay kung ano? Kung pwede ako mag-invest, kahit Ayan. maliit lang yung pera ko. So si IMG, dahil napakalaki nating community, and sabi ko nga financial broker tayo, meron po tayong mga affiliated companies. Ibig sabihin, sa larangan ng investment, kapartner natin si Soltivo, ang Ramford Financial. Sa larangan naman ng healthcare, kapartner natin ang Kaiser Health Group. Sa larangan naman ng life insurance, itong company na to, itong company na to. So, si IMG, tutulungan kang matuto, then tutulungan kang mag-diversify ng pera mo, then tutulungan ka, bibigyan ka ng idea sa anong platform ba ang mas maganda para sa iyo. So, ikaw ang magde-decide. Okay, ma'am? Ikaw ang magde-decide kapag napag-aralan mo na, nakita mo na yung difference, syempre yung mga advantages ng bawat partners natin. Ganda pala sa IMG. So, Mamshi pala, since may nandito yung mga Mamshi natin, so, tanungin nga natin kung dito ba sa 5 blocks na sinasabi ni Coach is, tanungin natin any of them na ano ba yung na-build nyo na dito sa tinatawag Wow, nila challenge to, lagot Yan. kayo. So, tingnan nga natin kung sino yung nagkaroon Si Sis Jen, gustong-gusto ko Ayan, nga si favorite ka, Sis Jen. Favorite ko eh. Go Kasi ahead po. ano mo Nagka-peace sir, pala siya. Ako talaga, ang na-realize ko dito is, habang pala tayo ay nagsimula na nagtatrabaho, dapat pala ito yung priority natin. Ito yung i-goal natin. Kasi kapag maano pa yung katawan, malakas pa tayo, tapos may trabaho pa tayo, kaya pa natin i-build yan. Tama Ayan, yun. so automatically, nagsimula na si Ma'am Jen. Kasi grabe, yung dalawa pa. Inumpisahan ko na po yung aking healthcare. So, yun po yung Congratulations. inuna ko kasi yung healthcare natin, meron na rin siyang investment at saka insurance. So, makakahit na kagad ako ng 3 sa Wow, congratulations. Wow, congrats Ma'am Maris. So, ano naman, si Ma'am Shinena? Sa akin naman, natapos na din natin yung first episode natin yung about sa IMD. So, talagang pag naging part ka ng IMD, sobrang napakalaki ng magiging tulong sa atin. Kasi, unang-una na sa family natin, mga momshies. Kaya sobrang blessed tayo kasi nakilala natin siya IMD. Yeah, totoo po yun. Yes, Ma'am Malu. May question kayo kanina? yung pang IMG is, hindi ko kasi masyadong naririnig si IMG, sir. Ang kalimitan ko lang naririnig, yung mga networking, yung mga scam. Shopee, narinig nyo naman mga ganun, Shopee. sir. Pero Lazada, IMG, yeah. Lazada, alam namin yan. Pero yung IMG kasi halos hindi ko naririnig sa iba. Kung na parang nakatago siya. Ano ba yun? So ganito po talaga yan. Hindi nyo talaga maririnig si IMG. Alam nyo ba, na kunyari first time natin nakita na magkakatrabaho tayo, tapos may hawak ako ng libro na to. Sabihin ko, alam mo ba, Sis Malu, ang IMG ganito. Papahiram ko sa iyo itong libro na to. Question ko sa iyo, hihiramin mo. Anong reason ba't hindi natin kilala si IMG? Kahit anong gawin natin, kahit nagpo-provide kami ng free financial training, kasi si IMG, tuturuan tayong maging, mahigpit sa pera, maging masino, maging kuripot, magkaroon. Alam niyo yun? Pipigilan mo yung sarili mo na gumastos. Very good po. Yun yung keyword. Magkakaroon tayo ng discipline sa pagbibuild ng finances natin, and syempre, pinaghahandaan natin yung future. Tingnan niyo po yung difference natin. Ang Chinese, pag binigyan mo ng 100,000 pesos, ano ang mangyayari? Ano gagawin niya? Palalaguin. Okay. Ang Pilipino, bigyan mo ng 100,000 pesos. Sa Shopee or Sa Shopee. Bayad mo na ng utang, sir. Kasi mas Diba? maraming Diba? Ang galing nyo pagdating sa sa gastusan. Yan po, doon nyo po makikita ang Pilipino talaga. Yung mentality natin. Kaya nandito si IMG. Kaya kahit kumato kami sa mga bahay, hirap na hirap po kami. Diba? Imagine mo, free financial training na kinokontak natin. Nagbibigay pa kami ng mga freebies. Pero anong nangyayari? Nare-reject pa rin kami. Kasi, kung pagkakautangan ang ikakatok namin, pwede. Diba? Yes. Kung papautang kami, tama po ba? So yan. Yun, kaya nandito kami para talaga i-guide yung Pinoy. And of course, unti-unti natin mabago yung mga mindset.
Pero na po ba katagal lang? Okay. So, thank you, ma'am. No? Ang IMG, technically, ibig sabihin, nung na-approve tayo ng Insurance Commission, SEC, 26 na kasi tayo, historically, pero 22 years naman po tayo, technically. Ibig sabihin, 22 years na po tayo nag-ooperate ng under po ng government. Tagal na pala, Ma'am Shi. Kaya kahit ngayon, kumatok tayo sa inyo, sa pintuan nyo, hindi nyo kami papapasukin kahit ipamukha pa natin ito. Di po ba? Advantage pa po, no? Once na naging part kayo ng community natin, naging IMG member kayo, no, good news, may enjoy yung mga benefits natin. And sabi nyo nga, may lang yung time. Pwede kong ibigay sa inyo yung mga benefits siguro next time or baka may mga mag-guest kayo, mga ibang mga IMG member pa, pwede namin i-provide sa inyo. Yung mga term later on, siguro attend na lang kayo sa mga training natin para mas maintindihan nyo. Then lastly, ikaw yung may control. Ibig sabihin, at the minimum of 20 pesos na investment mo, once na IMG member ka na, pwede ka nang mag-ipon. Pwede kang magkaroon ng ipon program. Okay? So yun lang muna. The rest, attend na lang kayo sa mga training natin. Ayan, Ma'am Shimmy. Thank you so much. Ang dami mong natutunan kay Opo, sir. syempre. Ayun sir, pagka ano ko lang din, halimbawa, gusto namin i-recommend yung mga kilala namin. Saan kayo matatagpuan? Meron ba kayong FB page? Meron ba kayong para sa mga viewers Correct po. natin? Actually, i-type nyo lang kahit sa Google, kahit sa YouTube, IMG. Kahit yung tatlong letter lang na yon, IMG. Grabe, maka-access nyo na, makikita nyo na yung profile ng company. Kasi worldwide po tayo eh. So, Ito po, actually ba ito sir yung book? Magkano ba to? of course, advantage, mas maganda may mga kakilala kayo ng mga IMG member para at least directly pa-purchase nyo yung libro na to. Kami po kasi sa amin, pag directly kayo nagsabi sa amin, kukunin namin mismo sa Makati. Diba? Kasi tayo yun, since tayo nagpa-publish, so napakamura lang siya. Actually, 100 pesos lang siya. Imagine mo, Wow. yung buy one take one na burger na pinibili nyo, yung with tea. Mahal yun sir. Diba? Imagine niyo yung wisdom Yes. na kaya i-provide. So yun, ma'am. Importante pala magkaroon ng knowledge. Sa finances, yun lang ang ating, di ba? Yun ang problema natin. Why not? Ayan. So may book na po tayo na halagang 100 pesos lang. So, invest knowledge po. Binayaran nyo na po ba ito? Sir, mamaya po. Pwede bang mulugan, sir? Ayan, Yun marunong talaga na siya, part na siya importante, na Ma'am Shimina, na Okay. maging ano tayo sa pag-aaral. Maging pag sumikapan natin yung Yes. aralin, hindi kasi tayo magkakaroon ng knowledge kung hindi natin talaga parang i-insist sa sarili natin. Oo, yung na desire. mag-aral. Kasi hindi tayo matututo eh. So, i-review ko lang ng konti, no? Ang IMG, ang focus namin talaga, ang focus natin is matulungan natin ang mga kababayan natin na mabuo itong 5 blocks na to, step by step. So, you have to make sure meron tayong community, may mga tao sa likod natin na tutulong sa atin para buuin itong 5 blocks. Okay? Okay, so thank you, Ma'am Shib. Any encouragement po sa viewers or Yun na po, I suggest you have to look for any community. Sabi nga, kung may sasamahan tayo, samahan natin yung mga tao na parehas tayo ng pangarap. Ibig sabihin, kung mataas yung goal mo, maghanap ka ng mga tao na mataas din yung goal. Diba? At least, parehas kayo ng direction. May i-influence kayo na makuha itong goal. Okay? Thank you so much kay Coach Jeff na nagpa-unlock. susunod pa tayong episode, pwede pa rin naman natin Pabalikin. Sir, Okay. hindi siya ano sa schedule niya kasi sabi nga niya, marami silang Basta masarap ang merienda, wala pong problema. Ay, Okay? So maraming salamat po. Thank you. Yes, sir. thank you